Are you in a desperate situation? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Marites Abenojar. Kami po ay nakikigalak sa inyong kaarawan. Binabati ko rin po ng happy birthday si Kimberly Tokunaga. Hello sa iyo kapatid at isang pagbati mula kay Sister Jing. Na pag-usapan po natin ngayong araw ay patungkol pa rin po kay Jacob. So, si Jacob po, para po sa lahat, no? Si Jacob po ay apo na ni Abraham. So, si Abraham po, ang anak niya si Isaac, ang anak ni Isaac ay si Jacob. Now, si Abraham po ay galing po sa land of Ur, dito po sa Iraq, no? At tinawag siya ng Diyos na pumunta doon sa bayan ng Israel, at yung bayan ng Israel sa ngayon po, hindi po Israel yung tawag dito, no? Canaan. Dito po sa lugar na ito po yung pinangako ng Diyos na magiging possession niya. Kumbaga, magiging pagmamay-ari ni Abraham at ng kanyang lahi. Now, nung si Isaac na yung mag-aasawa, kumuha si Abraham ng mapapangasawa doon sa Iraq. At nung si Jacob na yung mag-aasawa, pinapunta siya doon ni Rebecca para doon din siya kukuha ng mapapangasawa niya. At tingnan po natin yung family tree, no? Si Jacob po, ang napangasawa niya doon ay si Leah, si Rachel, at kasama na rin si Zilpah and Bilhah. At nagkaroon siya ng 12 anak na lalaki at kasama na rin si Dina. Now, si Jacob po, talagang umunlad siya, yumaman siya, pinagpala siya ng Diyos doon sa lugar nila Laban. At dumami yung kanyang mga hayop, mga ari-arian, dumami yung kanyang tagapaglingkod, dumami din yung kanyang asawa, no? At dumami din yung kanyang mga anak. Maunlad na maunlad ang buhay ni Jacob sapagkat siya'y pinagpala ng Diyos. Now, itong si Laban, ayaw niyang bitawan si Jacob. Kahit si Jacob gusto nang bumalik doon sa lupang pangako, no? Yung lupain na pinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob, at sa kanilang salinlahi. Ayaw niyang bitawan si Jacob. Kasi nga, pakiramdam niya, hanggat nandun si Jacob, uunlad siya ng uunlad. Kasi kumbaga, yung kamay ni Jacob pinagpapala ng Diyos. Now, mula po dito sa lugar na ito, si Jacob pinili niyang takasan si Laban, no? Without Laban's permission, umalis siya dito sa lupain na ito upang pumunta doon sa lupang pangako. At itong si Laban, talagang pinursu niya or hinanting niya to si Jacob. At pinotektahan naman ng Diyos si Jacob. Now, isipin niyo po sa paglalakbay na ito, nasa likuran ni Jacob si Laban. At yung nasa harapan niya naman, sa pupuntahan niya, makikita niya doon yung kuya niya. Sino po yung kuya niya? Si Iso. Si Iso po yung kinuhanan niya ng blessing, tsaka kinuhanan niya ng birthright na gustong patayin si Jacob. So isipin niyo po, he was being pursued by Laban. Yun yung nasa likod niya, o sabi natin yung past niya. Yung future niya, ang kakarapin niya naman yung kuya niyang si Iso na gusto siyang patayin. So, he was in a really desperate situation. Kaya po sabi dito sa Genesis chapter 32, dito po nagkaroon ng engkwentro si Jacob tsaka si Yahweh. So sabi po rito, that night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So pinauna niya na yung mga pamilya niya, asawa niya, mga anak niya, pati yung mga possessions niya, ari-ari niya, pinauna niya na. Natira na lang siyang mag-isa. And during this time, he had an encounter with the Lord. So sabi dito, so Jacob was left alone. Actually, yan ang kailangan nating mangyari yan ang kailangan mangyari sa ating mga buhay, no? Kung ikaw ay desperado ka na, you're in a desperate situation, what you have to do is to spend time alone with God. Para ma-realize mo na, Lord, ikaw lang talaga yung makakatulong sa akin, wala nang iba pa. So Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. May nakipag-wrestling sa kanya. At pag binasa niyo po itong mabuti, yung nakipag-wrestling sa kanya ay walang iba kundi si Yahweh. Now, sabi nung nakikipag-wrestling sa kanya, i-wrestling match po ito, no? Magde-daybreak na eh. Sisikat na yung araw eh. Sabi niya, pakawalan mo na ako. Sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me.
Hindi kita bibitawan hangga't hindi mo ko pagpapalain. At pinagpala nga si Jacob nung lalaki na yon. Now, paano man natin nalalaman na siya Diyos yun, yung ka-wrestling match ni Jacob? Sabi dito, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Pinalitan yung pangalan ni Jacob, Israel ka na ngayon. Because you have struggled with God. Kasi nakipag-struggle ka, nakipagbuno ka sa Diyos. So meaning to say, Diyos yung kabunuan niya. And then, bandang huli po, basahin po natin sa verse 30. So Jacob called the place Peniel, saying, it is because I saw God face to face. Nakita niya ng mukhaan yung Diyos. So ito po yung ating mga katuruan ngayong araw. God meets us in desperate situations. Sa mga desperadong pagkakataon, mga kapatid, tayo ay kinakatagpo ng ating Diyos. Kaya kung tayo ay punong-puno ng problema sa buhay, punong-puno ng pagsubok, yung nakalipas natin, trahedya, problema, no? Tapos yung kakaharapin natin, uncertainty. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Parang si Jacob, no? Nasa likod niya si Laban, yung nakalipas niya and everything else. Tapos yung kakaharapin niya naman, yung kapatid niya, hindi niya alam kung siya ay papatayin o hindi. So sa mga ganong sitwasyon, ang importante yung present mo. Don't think about the past. Don't think about the future. Think of the present. How are you with the Lord? Kamusta ka sa relasyon mo sa iyong Panginoon? Ang importante, meron kang favor from the Lord. Meron kang blessing from the Lord. Ang importante yung present mo sa Panginoon. Kaya po sabi ni Jacob doon sa ka-wrestling match niya, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pagpapalain. Number 2 po, God descends to our level of maturity. Yung Diyos po, nagde-descend, ibig sabihin bumababa sa level ng maturity natin. Tingnan niyo po rito sa Genesis chapter 32, interesting po yung encounter ni Jacob kay God eh. Kasi si God siya eh. Nag-descend siya, bumaba siya sa level, sa status, sa kalagayan ni Jacob. To the point na si Jacob pwedeng makipag-wrestling sa kanya. At ang interesting pa po nito, yung lalaki na ka-wrestling match ni Jacob, nagpatalo pa sa kanya. Para po yung mga tatay, pag nakikipagharutan sa mga anak, no? Nagre-wrestling, nagbo-boxing, tapos yung tatay nagpapatalo doon sa anak. Pag sinuntok, hindi naman masakit, aaray na ganun yung mga tatay, di ba? Yun po yung nagde-descend sa level ng isang bata. Bumababa doon sa level ng isang bata. Yung Diyos po natin ganun. Inaabot niya tayo kung nasaan yung sitwasyon natin, kung anong nararamdaman natin, anong pakaramdam natin, how we view things. Kaya nga po, sa dive deeper natin, unawain natin paano si Kristo yung naka-encounter ni Jacob. Kasi si Jesus talaga yung nag-descend to our level. Diyos na nagkatawang tao para katagpuin tayo bilang mga tao sa ating kahinaan. Hindi naman ina-expect ng Diyos na yung mga sagot mo sa Kanya, way of thinking, way of speaking, lahat mature na. Bumababa ang Diyos sa level natin kung paano natin naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya po, kung ano man sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, tandaan natin, yung Diyos, hindi tayo pupwersahin sa isang bagay na hindi naman natin kaya. Hindi naman natin level. Pangatlo po, God blesses us along with new identity. Ang pagpapala po ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, lagi po itong may kalakip na pagbabago ng ating identity. Now, si Jacob po rito, ang pangalan niya talaga Jacob, deceiver, heel grabber. Pero pinalitan ng Diyos yung identity niya na yon. The moment na inamin niya, hinihingi niya yung blessing ng Diyos during this time. Bless me. Alam niyo po nung last time na hiningi niya yung blessing ng tatay niya, iba yung sinabi niyang pangalan. Tinanong siya, anong pangalan mo? Sabi niya, Iso po. Ninakaw niya yung blessing ng kuya niya. Iso, sabi niya. Tapos tinanggap niya yung blessing niya from Isaac sa pamamagitan ng cheating, ng pandaraya. Now this time, tinanong siya ni Yahweh, what's your name? This time, nagpakumbaba na siya. I need your blessing. My name is Jacob. At sabi ng Diyos sa kanya, from now on, your name will be Israel. Mga kapatid, yung blessing ng Diyos, laging may kalakip yan na pagbabago ng identity natin. Talagang babaguhin ka ng Diyos. If you want to receive God's blessing, kailangan mabago ka rin talaga eh.
Hindi pwedeng yung dati nating katauhan yun na ipapamuhay natin, tapos tatanggap tayo ng blessing from the Lord. Hindi tayo magiging good steward. Hindi tayo magiging mabuting katiwala. Pero pag binago ka ng Diyos, at saka kanya pinagpala, magiging mabuti tayong katiwala ng pagpapala ng Diyos. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin, unang-una po, be desperate for God and not for people. Kung tayo nasa desperadong sitwasyon, huwag po tayong kumapit sa patalim. Huwag po tayong maging desperado sa mga tao na pwede nating hingan ng tulong, pwede nating utangan, mga tao na pwedeng makatulong sa atin, maibsan yung ating pagdurusa. No, don't be desperate for people. Be desperate for God. Makipagbuno tayo, makipag-wrestling match tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Lord, hindi kita bibitawan sa panalangin hanggat hindi mo binibitawan ang pagpapala sa akin. Hindi na tayo makipag-wrestling ngayon sa Panginoon ng literal kagaya ni Jacob. Nakipag-wrestling na tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at sinasabi natin sa Kanya, Lord, hindi ako bibitaw sa panalangin hanggat hindi mo ako pinagpapala. Yan po yung sinabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Pangalawa po, be real and approach God just as you are. Kailangan po nating magpakatotoo sa Panginoon. Ano ba talaga yung status mo? Ano ba talaga yung kalagayan mo? Sa mga tao, pwede tayong magpaka-ipokrito eh. Yung mukhang okay, mukhang maayos ang buhay, mukhang hindi na mo problema, mukhang matatag. Pwede yun sa ibang tao. Kasi hindi nila alam yung nangyayari talaga sa buhay natin. Gibang-giba na pala tayo. Lugmok na pala tayo, pero ang tingin nila sa atin, mga magigiting. Mga kapatid, sa Diyos hindi po ganon. Sa Diyos, we can be as vulnerable as we can be. Pwede nating iharap yung ating mga sarili sa Panginoon ng, with full honesty. Na, Lord, this is my situation. Ito talaga yung nangyayari sa akin. I am Jacob. I am a deceiver. Alam niyo po, sa Diyos, yun yung gusto niya, yung authentic, genuine. Pag nagsisi tayo, gusto ng Diyos, hindi yung sa bibig lang eh. Gusto niya yung talagang bukal sa ating kalooban. Transparent. Pwede talaga nating ilatag yung ating sarili sa harapan ng Diyos at sabihin natin, Lord, eto ang sitwasyon ko. Be real and approach God just as you are. Tanda natin siya yung ating Ama na nasa langit at siya yung nagmamalasakit sa atin. Kailangan lang natin maging honest. Ano ba talaga yung sitwasyon natin? Iyakan natin ang balikat ng Diyos. Kung ikaw nasa desperadong sitwasyon, umiyak ka ng umiyak sa Panginoon. Sa Kanya ka maging desperado. God listens to you and He cares for you because He loves you. Pangatlo po, be blessed by confessing who you really are. Ang pagpapala po ng Diyos nakakamta natin kapag tinanggap natin sa sarili natin kung ano talaga, kung sino talaga tayo. Now, alam niyo po yung first step ng gospel. Paano ba tayo nakakilala sa Panginoon? Paano ba dumating si Jesus sa ating mga buhay? Ano ba yung unang pangaral ni Jesucristo? Lahat po ng yun may kinalaman sa repentance. Ang repentance po, ito yung pagkakaunawa ng ganang kalagayan natin. Yung nakikita natin na sarili nating mahina, nakikita natin yung sarili nating makasalanan, nakikita natin na malayo tayo sa Diyos. That's our real situation. Sa ganong pagkakataon, yung ganong brokenness, yung ganong kahinaan, doon natin makakamta ng pagpapala ng Diyos. Yung blessing ng Diyos, nakalaan yan sa mga taong broken. Kumaharap sa Diyos na transparent, na binubuksan talaga yung sarili na, Lord, this is my situation. Ito talaga yung tunay na kulay ng aking puso. Ito talaga yung aking buhay. Lord, forgive me. At the same time, I ask for your blessings. At pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, makasalanan ako, expect mo na rin, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong identity, bagong katauhan. Sabi nga sa Biblia, if anyone who is in Christ Jesus is a new creation, your old identity is gone. Your new identity has come. Now, para po sa ating discussion, why should we be desperate for God and not for people? At para po sa ating dive deeper video, did Jacob wrestle with Jesus? Pag-usapan po natin ng mabuti yan sa dive deeper video natin. Tayo po'y manalangin. Father God, like Jacob, I come to you in my weakness and desperation. Strip away my reliance on people and teach me to seek you alone.
I thank you that you meet me in my darkest moments and lovingly come down to my level, even when my faith is small. Help me be honest before you. No masks, no pretenses, just a surrendered heart. I confess who I truly am and cling to you, trusting that you bless those who depend on you. Give me a new identity shaped by your grace, not my past. Change me deeply, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Tita Cora na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Na kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.